Guys, for today's video, isa na namang online lending app ang pag-uusapan natin. And this time, papangalanan natin siyang Easy Borrow. Well, medyo medyo parang familiar sa akin yung yung nagpa-finance. Parang hindi ko alam kung na-review ko na to before. Sabi niya dito, yung nagpa-finance daw sa kanya ay si Wings of Integrity. May integrity kaya talaga ang app na to na nagsasabing pwede daw tayo makahiram ng up to 50,000 pesos and a longer payment term? Ako, actually, wala naman talaga akong tiwala sa mga online lending app sa interest pa lang. Pero pag bibigyan natin sila ng benefit of the doubt. So, pag-uusapan natin kung saan sila nanggaling, kung legit ba sila, tapos yung interest nila, yung payment terms nila, and some feedbacks from customers na nakagamit na nito. So, samahan niyo ako, pag-usapan natin si Easy Borrow. Sit back and let's discuss coming right up. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quintos Review TV. So if you're new to my channel, I do reviews about personal finance na meron akong experience or meron na akong knowledge na ginawa ko na ng videos and playlists makikita nyo dito sa taas. At kung bago ka dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. If I'm going to search Easy Borrow sa Google, meron po siyang website. Dito po sa website niya, napaka one-pager website lang po, as in napaka-simple. Alam niyo naman po, pag ganito yung website, talagang templated na lang po to at hindi po nila pinagkakagastusan ng oras ang paggawa nito. Anyway, wala tayong makikita dito sa website nila. Let's go directly dito sa Google Play Store page ni Easy Borrow. Yun nga, galing siya kay Wing of Integrity Lending Corporation. Tapos, check po natin. Para kasi talagang familiar sa akin. Check natin tong Wing of Integrity. Ayun po. Si Bene pala. Bene ay under din kay Wing of Integrity. So, previously na-review na po natin si Bene. And kaya pala familiar po siya. Okay, so, about this app. So, fast, simple, secure, personal loan, and Easy Borrow. Pare-parehas naman sila. Wala na bang kakaiba? Okay, borrow with ease, transparent fees, simple requirements, flexible credit limit. Your credit limit is determined based on your profile and eligibility. Fast approval, only 3-step. Paulit-ulit, pay on time, grow your credit. Basically yun lang. So, about this app, punta tayo sa bandang huli. At Easy Borrow, we strive to ensure that every borrowing experience is secure and dependable. As an authorized lending app of Wing of Integrity Lending Corporation, legally registered and SEC licensed financing institution with registration number na yan and certificate of authority na yan. And let's check sa SEC website. Okay, so nandito rin naman po si Wing of Integrity sa SEC. Ayan Wing of Integrity Lending Corporation doing business under the name style of Bene and Easy Borrow. Ayan po yung SEC number nila and they registered this 2019 and their secondary license. So we can say na based on documentary requirements, legit naman po sila. Okay, ano yung offer nila na loan? So going back, ito po yung sinasabi nila. Ang loan term po daw nila ay 90 to 120 days. Ang daily interest rate lang daw po nila ay 0.1%. Wow, pero sana totoo. And then, ito na naman po tayo sa maximum annual percentage rate na 36%. And I will prove you na hindi totoo to. Wala masyadong nagsasabi ng totoo in terms of annual percentage rate. Because, sino bang may pakialam dito? Ang pakialam lang naman ng hihiram talaga is makuha yung pera, di ba? Which is, kailangan natin i-correct yan. Anyway, let's go to the app. Again, paulit-ulit po tayo. Hindi ko po kayo tuturuan, but the regular process. Enter your number, OTP, enter your personal information, magpo-provide po kayo ng ID, tapos selfie po kayo, and then, maglalagay po kayo ng character reference. After that, mag-a-arrive na po yan sa offer po sa inyo. And in my case, ito po, na-offeran po ako ng iba't ibang offer. Nakalagay po Bene. So, ano po to? Connected ba to sa Bene app kaya nakalagay Bene? Or pangalan lang po? Pero ang dami pong offer hanggang iba't ibang letter. Bene A to Z. Yata to. Na tig pa 5,000. Yun ang hindi ko magets. Pare-pares lang naman ang offer. Kahit anong piliin mo, yun din naman ang amount na makukuha mo. Anyway, check po natin tong offer po na to. Bene K. Punta na kay Bene K. Ito po, Bene K, 5,000 po. Loan information. Yung amount na i-apply natin is 5,000, pero matatanggap lang po natin ay 3,500. Bakit? Kasi meron siyang management fee ng 1,500 pesos. And then, ang loan date ko daw ay magsisimula today, which is May 4, and then, ang last day ng payment ko ay hanggang June 2. So, that's around 28 days yata. Ito po, ang first installment due ay 4,000 pesos sa loob ng 10 days.
So basically, nabayaran mo na yung buong amount na 3,500 pati yung interest. Thus, hindi po siya 28 days. On the 20th day, another 950. And then on the 30th day daw, 30 days daw, 50 pesos. Parang hindi. Hindi ako maniniwala dito na 30 days to. Anyway, click po natin kung ano ang laman ng management fee. Ang management fee consists of advance interest. And then, account management fee na 188 pesos, platform fee na 188 pesos, risk fee na 188 pesos, and credit fee na 186 pesos. Thus, basically, ang interest dito and processing fee ay nagkakalaga ng 1,500. So, kung i-calculate po natin to, unahin po natin yung, yung unang payment, which is the 4,000. Dun sa 4,000 po na yan, bali 3,500 po yung nakuha natin, di ba? So, may interest na 500 sa loob ng 10 days. So, kung yun po yung i-calculate natin, 500 divided by 3,500, lumalabas na 14.28% sa loob ng 10 days. I-divide po natin yan by 10, lumalabas po siya na 1.43%. Kung i-multiply po natin to by 365 days, nasa 521% po ang interest. Ito pa lang po yung unang payment, which is, ang binayaran lang po natin dito sa unang payment is 500 pesos. Given ito lang po yung kinonsider natin as unang payment, yun pa lang, interest pa lang na 500 pesos, lumalabas po na 521% na. What more, pag sinama mo pa itong succeeding payment na 950 pesos and then yung last na 50 pesos, edi mas mataas. Hindi kasi natin pwedeng i-calculate na ipagsasama-samahin natin. Kasi, dun sa second payment mo na 950 pesos, more on interest lang na lang po yan eh. Dun sa unang payment natin, sa 10 days, nabayaran na natin yung principal and additional 500 na interest. Thus, kung sasabihin naman nila na itong second payment natin ay principal na lang, edi the more na tataas pa yung interest rate nitong unang payment natin na 4,000. Baka more than 1,000% na lalabas na annual percentage dyan. Kaya for me, sa tingin ko, medyo skip nyo na lang po itong online lending app na to. I really do suggest na dun lang po tayo talaga sa subok at kilala. Though si Atome, Home Credit, Maya Credit, medyo natataasan na nga rin po ako sa interest dyan eh. Pero dahil legit naman po sila na sumusunod sila sa ceiling na interest rate ni SEC, well, much better po sila versus sa ibang mga online lending apps natin. Okay, so since na nakita na natin yung offer nila, kamusta naman po ang feedback, ang rating nila sa Google Play Store? And mag-mention po tayo ng couple of feedback. Okay, from Google Play Store, meron po silang 4.5 star at 35K na review. Wow, malaki po yan ha. Check po natin most recent. This app is a total scam where you granted me 2,500 available loan credit. By reading the details, you only receive 1,500. And 1,000 goes to management processing fee. First payment will be 2,500 within 15 days. And second payment will be 230 additional service charge. And third cost is 20. This app don't actually help. Which is, I would agree. I would really agree. Medyo mataas po talaga. Grabe kung mangupal sa loan. 2,500 ibinigay sa akin pero 1,500 lang dumating sa Maya ko. Tiningnan ko yung transaction para daw sa management fee, yung 1K. Ano yun? Babayaran ko lahat yung 2,500 na hindi ko nagamit. Hindi ko naman nagagamit yung 1K. Ibabalik ko na sana agad kaso mas lugi pa ako ng 1K, di pa kasama yung anak. Anyway, yeah, tama naman po. Pero siguro ang lesson learned po dito is that before you agree to get that loan, maging cautious po tayo. Silipin po natin yung app talaga, busisiin natin yung every button na pwede nating mapindot para makita natin yung details. Apparently, katulad nga ng nasabi ko kanina is more on ang concern lang ng ibang nanghihiram is diretsong makuha yung pera. And hindi na nila alam kung magkano ang babayaran nila. Kadalasan naman sa mga loan apps is pinapakita naman talaga nila yung details ng babayaran mo before nilang i-confirm yung loan sa'yo. It's just that medyo next na lang talaga yung ibang tao at hindi na tinitingnan or binabasa yung nakalagay sa app. Thus, pag dumating na sa singilan, magugulat na lang na, ay, bakit ganyan kalaki yung interest? Bakit napunta sa management fee? Ano to, babayaran ko pa? where in fact, before we loan and pinakita ko sa inyo, pinakita naman kaagad dito sa atin kung magkano yung kaltas at kung kailan natin babayaran. So sana maging lesson learned to sa mga nanghihiram sa mga online lending app. Yeah, yun lang muna for today's video. But before we end this video, mag-shoutout po muna tayo at shoutout kay Mina Crisostomo. At Mina Crisostomo, sabi po niya, good morning po. Salamat po sa very clear deliberation. It helps a lot. Have a blessed day. Kay Miss Mina Crisostomo, shoutout po sa inyo and thank you so much din po for watching and supporting my videos. Maraming salamat po. I hope you can like this video, leave a thumbs up, and if not, wala nang problema dyan, but continue to support me by subscribing to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button sa subscribe para makareceive kayo ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat Quinto and you're in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye!